Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Sa video na to ipapaliwanag natin mga kaaldab kung si April nga po ba ang babaeng nasa video na kung saan nga po kasama nila Colleen, ang kapatid ni Maine Mendoza. Marami kasi nagsasabi sa akin, Mr. Destiny, na talagang si April po yan. Una nga po akala ko si Angel Di po ba kasi kahawig din po ni Angel. Nung nakita ko po ay si April po talaga siya. Pati yung kulay po ng damit same din po sa damit ni April nung nagti-TikTok po sila sa birthday nga po ng o sa mismong sa araw ng kaarawan ni Angel mga kaaldab. Pero gaya ng sinabi ko mga kaaldab, syempre maglalabas tayo ng ebidensya at resibo. Di po ba? Pero bago natin talakayin yan, pag-usapan naman po natin itong mga kumakalat ngayon at mga sinasabi po ng iba. Remind ko lang po sa inyo, yung mga pinapakalat po nilang mga impormasyon, gaya nga po ng sinasabi nga po ng nanay ni Catherine Bernardo na may relasyon na raw daw ang anak niya o sila ni Alden Richards. Saan ka naman kasi makakita na magulang na binibisto po ang karelasyon ng anak niya sa social media? Hindi po ba ibig kong sabihin mga kaaldab, hindi po siya maganda para po sa magulang. Eto tignan nyo si Nanay Dab, di po ba nung in-interview, sinabi niya nagkakamabutihan lang po sina Alden at si Maine. Pero wala siyang sinabing may relasyon na yung dalawa. Gayong pumapabor na ang Itbulaga at GMA ng mga panahon na yun sa Aldab. Noong mga panahon na yun na kumbaga maraming kinikilig sa Aldab. Pwede naman sabihin din ni Nanay Dab na may relasyon na yung dalawa. Hindi po ba? Although mga pasaring lang yung sinasabi ni Nanay Dab at ni Tatay Dab, pero hindi nila inamin, di po ba? Hindi nila inamin na si Mengay karelasyon ni Alden Richards. Wala pong aminan na nangyari. Kaya nga po nagtataka ako sa mga kumakalat ngayon na mismong ina ni Catherine Bernardo yung nagsalita na may relasyon na sina Catherine Bernardo at si Alden Richards. Common sense na lang po sa mga naniniwala. Hindi nga po umaamin yung dalawa Hindi nga po nagsasalita si Catherine at si Alden Richards. Kung mapapansin nyo, hindi po ba lagi madalas ini-interview si Catherine ng ABS-CBN? At yung huli nga po niyang interview, wala po siyang binanggit. Kumbaga sinasabi niya malapit lang. Ganon din naman po si Alden Richards. At sabi nga ni Alden Richards, kumbaga kukunin niyang host si Boy Abunda kapag i-declare niya na o ipapakilala niya na yung taong kumbaga minamahal niya at yung taong nakapagpatibok ng puso niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagulat na lang po ako mga kaaldab na may mga bagay-bagay po na nakapagtataka at nakakapagduda. Walang ina na siya pa yung magpapahamak sa anak niya. Walang ina magsasabing ganito ganyan. Po ba? Kasi sa tagal na po natin na nagbibigay ng update, lahat naman po ng mga bagay-bagay hindi po talaga nakikialam ang magulang. Po ba? Sa dami po si Carmina. Di po ba? Yung anak niya, hindi niya na sinasabi kung sino yung kay Ria at kay Ibiang. Biglang pumutok na lang na may relasyon na sila Sanjo. Tapos sabi ni Ibiang? Hindi siya nakikialam. Tapos yung nabuntis nga po. Di po ba? Anong sabi niya? Yung mga bagay-bagay na kahit alam mo na, dinidinay mo pa. Eto iba Saan ka makakita na hindi naman umaamin yung dalawa?
pero nakikisawsaw siya. Bakit? Kasi nga po, pag si Alden Richards nga po daw, talagang ibig kong sabihin talagang bilyonaryo na po silang dalawa. Hindi po ba? Kasi lahat ng yaman ni Alden Richards at lahat ng yaman ni Catherine, kapag kinumbay mo yan, talaga naman po masasabi natin, di po ba? At syempre gagawa ng mga palabas at pelikula yung dalawa. Magkakaroon sila ng love team na yan siguro yung gustong mangyari ng nanay ni Catherine Bernardo. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, wag po kayong basta-basta maniniwala. Di po ba? Walang magulang ang kumbaga pangungunahan yung anak na magsabi ng ganyan. Kasi although sinasabi ng iba na baka naman talaga meron, ayaw lang umamin. Eto pa po, napakasimple lang po. May pelikula sina Alden at si Catherine, di po ba? Ang Hello Love Again, na talagang napakalaki ng ginastos nila. Napakalaki ng mga kumbaga perang nailabas. Po ba? Sabi nga ng iba, billionaire daw yun nilabas eh. Sa bagay, hindi tayo magtataka dahil sa ibang bansa naman po yan. Hong Kong at syempre sa Canada. Ang pinakamalaking gastos sa Canada. Almost 1 month po yun. Di po ba? Medyo mabigat-bigat nga po yun. Isang buwan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung nasa 30 katao yun at gumagastos po ng 50k bawat isa, di po ba napakalaki nun? Tapos isang buwan, ang value ng pera doon napakataas, di po ba? Hindi, kumbaga, bibili ka lang ng mga pagkain, di po ba? Magpapaluto ka, tapos kukuha ka doon ng mga extra na mga Amerikano. Anong bayad mo doon? Di mo naman babayaran ng peso yun, di po ba? Dollar ang ibabayad mo doon. Tapos yung back and forth po nila, alam niyo naman po kung magkano yung pamasahe hanggang Canada, di po ba? Kahit sabihin mo na hindi sila sa business class, sa economy lang sila, kahit papaano, malaki pa rin po yun, di po ba? Pero sinasabi ko lang po, mga kaaldab, para lang po sa kaalaman ng lahat. Pero balikan natin itong kumbaga video na to. Ito, papaliwanag ko lang, wala pong pilitan hindi po ako namimilit. Kung ano po yung pananaw po ninyo at paniniwala, nire-respeto ko po yan at ginagalang. Di po ba? Well, pansinin nyo yun, babae. Bigla po siyang umalis sa camera nung nakita niya. Pansin nyo? Maganda na sana yung kuha, pero nung nakita niya, agad-agad nga po siyang umalis. Agad-agad nga po siyang kumbaga lumihis. Pero nakunan po, ito po siya. Di po ba? Sabihin nyo kung sino yung kamukha. Sabihin nyo kung sino ang kahawig niya. Di po ba? Pero hindi tayo namimilit. Ang sa akin lang naman po, hindi lang naman po siya ang nakikita madalas sa pamilya Mendoza. Hindi naman po siya kumbaga nag-iisa. Pansinin nyo dati si Mama Ten, di po ba? Madalas nga po sa Bulacan. Madalas nga po yan na kumbaga nag-aayos sa sasakyan. Saksi po yan yung mga taga Bulacan. Saksi po yan yung mga nagmamahal o yung mga malalapit na kamag-anak nila main sa Bulacan. Di po ba? Kaya lang pinagbawalan na po sila magsalita. Pinagbawalan na dahil nga po may malaking kapalit kapag yung kontrata po ba, kasi nakalagay talaga sa kontrata ni Alden, single siya po ba, gaya nga po ng sinasabi ng iba, katulad kay Christopher Martin, balik ko lang, 7 years niyang itinago yung anak niya dahil nakadeclare sa kanya ron na single siya, nakadeclare sa kontrata niya na wala siyang anak, ano po ba, na kailangan maano ka sa mga fans na wala kang karelasyon. Itinago niya yon, di po ba? Pero sinabi niya naman po sa kanyang post video na lahat ng mga kaibigan niya alam yon. Lahat na malalapit sa kanya alam yon, di po ba? Pero yun nga po yung masakit doon, itinago niya sa publiko.
Pero sa bandang huli, inamin din po niya. Yun naman po yung importante dun eh. Di po ba? Sa bandang huli, magkakaalaman din tayo. Sa mga ayaw pong maniwala, nire-respeto ko po kayo at ginagala. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.